Ngayon po ay magsusumiti kami ng isang petisyon sa Korte Suprema for certiorari with prayer for a temporary restraining order at preliminary mandatory injunction laban sa COMELEC sa kanilang pag-disqualify sa akin bilang kandidato sa pagkakinatawan ng ikalawang distrito. Kahit po ordinaryong law student, pag nabasa nyo po yung resolution ng COMELEC, ay nakakatawa, ridiculous. Sapagkat ang basihan po nila ay nilabag ko raw yung Section 261 ng Omnibus Election Code. Pero maliwanag na maliwanag, kahit basahin nyo ngayon, ito po ay malalabag mo lamang sa araw ng halalan. At sinasabi nila na ako po ay nanggugulo sa eleksyon. Hindi po ako nanggugulo. Gusto ko pong iayos ang eleksyon. Pangalawa, sinabi na I'm spreading rumors na makaka-apekto sa integridad ng COMELEC. Sila po ang gumagawa ng mga kalokohan para maapektuhan ang integridad nila. Yung pong mga sinasabi ko may batayan. Iyan po ay aking constitutional right para i-criticize ang isang ahensya ng gobyerno at sino mang pinapasweldo ng mamamayang Pilipino. At ako po isang taxpayer. Hindi po ako kasalukuyang opisyal ngayon, ordinaryong taxpayer. At gusto nilang kitilin yung aking karapatan na yan. At sa pamamagitan ng pag-disqualify sa akin, ginagantihan nila ako. Si Chairman Garcia, dalawang motibo niya. Ano? Galit na galit siya sa akin. Pangalawa, pag na tanggal akong kandidato, di wala nang kalaban yung kanyang kumare, kadikit at kaibigan. Yun ang kanyang motibo. Two birds in one stone kay Chairman Garcia. Pangalawa, wala akong sinasabing kasinungalingan. Lahat may batayan. Sinampa ko to sa Korte Suprema. Hindi nila pwedeng sabihin walang batayan. Bakit? They cannot be the judge, the jury, and the executioner. Sa Korte Suprema, ito naman po, inaaktuhan ng Korte Suprema. Yung dalawang petisyon ko, pinasagot sila. Yung latest na petition ko, yung petition supplement to the petition, pinasagot sila. Hindi humingi ng extension ng COMELEC. Pero yung Miro po, sumagot. At yan mamaya ipapresenta ko sa press con. Lumalabas po na binabaon sila ng Miro yung COMELEC. Bakit? Sinabi ng Miro na binago nila yung kanilang joint venture agreement. Pagkatapos sinabmit nila sa COMELEC, inaksyonan ng Law Department. Yung Law Department, walang karapatan para umaksyon, dapat yung komisyon. Ang sinabi, binigyan sila ng project management team ng COMELEC para palitan yung NFCC, yung Net Financial Contracting Capacity. At tinanggap ito ng PMO. Hindi pwede yun dahil ang nakakakontrata, ang nag-approve ng kontrata na yan ay ang komisyon. Bakit takot na takot ang komisyon na tanggapin yung kontrata? Bakit takot na takot sila tanggapin yung NFCC? Mali po ito under the Civil Code. Once na ang isang joint venture partner ay umalis, wala na po yung joint venture. Sino ngayon ang kakontrata? Sinong entity ang kakontrata ng COMELEC? Kung magkakaroon ng aberya eleksyon, sino ang hahabulin ng bansang Pilipinas? Pangalawa, nakakatakot. Hindi natin alam kung sino ang may-ari ng joint venture na ito na natira. Bakit? Ang sinabi lang nila, they replace the NFCC. Pero wala namang kakayahan yung mga Filipino partners para mag-provide ng 19 billion net financial contracting capacity. Kanino galing to? Kung sa South Korean firm na Miro, ito po ay labag sa konstitusyon. They cannot own more than 40%. Kaya po maraming lumalabas na mga problema, hindi po nagiging transparent ang komisyon, marami silang itinatago at nagtataka lang po ako bakit maraming tahimik, bakit maraming hindi kumikibo. Isa lang kasagutan ko dyan, 5 eleksyon, 6 billion lang ang ginagastos natin sa isang automated election. Ngayon, 18 billion.
Yan, yung diferensya. Palagay ko po, yan ang nagpapabulag at nagpapatahimik sa marami. Sir, may danger ba na yung pangalan nyo matanggal sa pag-print na ng ballot kung hindi kayo lumalapit ngayon sa SC? Kung tanggalin, hindi, kaya nga po nagpa-file ako ng TRO para wag matanggal. Pero kung tatanggalin nila, hindi nila hintayin kasi I have 15 days to appeal sa Supreme Court. Pero kung i-print nila, dahil final nga nila, sabi ko nga, nung umpisa pa lang, hindi ko naman inaasahan na papaboran nila ako, hindi ko naman at sila'y aacto with extreme prejudice against me dahil galit sila sa akin. Saka yung mga ginagawa nila, talagang legal harakiri na yan wala namang batayan bayaan na, pati yung ginawa naman nila ngayon sa Miro deal, dahil dito sa mga nangyayari, yung withdrawal ng St. Timothy, yung pagkakabuko ni Mayor Bico na dami lang yung may-ari ng St. Timothy, yung mga ginawa nilang remedyo, puro legal harakiri na yan So wala na silang pakialam kung legal o hindi yung ginagawa nila. Gusto na lang nila akong gantihan. Nahihirapan sila sa akin, di ba? So sir, paano yun? Pwedeng yun nga kung ano yung pwedeng magawa ng SC? Halimbawa, hindi print nila yung balota, unahin nila yung balakay ko, unahin pa nila yung second district para mawala ako. Kung magdesisyon naman ng Supreme Court, i-reprint nila. 300,000 ballots lang naman yung i-reprint nila. 2 oras lang, tapos na yan sa National Printing Office. Kaya lang, may irreparable damage sa gobyerno dahil gagastos ang gobyerno. And the SC should, dapat na mabilis. Dapat mabilis. Confident naman po ako na... Sir, ipa-file nyo ilang pages yan, bali, sir? Parating na yung abogado ko, hindi ko, kasi alam nyo, nagdesisyon ng COMELEC, December 27 ng hapon. Kinabukasan, Sabado, holiday. 28, 29, linggo. 30, holiday. 31, holiday. 1, holiday. 2. Kaya galing pa nga ako sa abroad. Napauwi lang akong bigla. Talagang medyo. Tapos ngayon, naglabas silang resolution. Final na raw. Kasi hindi raw ako nakakakuha ng TRO. Talagang sabi ko nga, with extreme prejudice. Pero hindi ko naman po tinitigilan ito. Hindi ko ito ginagawa para sa aking sarili. Pinoproteksyonan po natin yung maganda na nating sistema ng automated election na dahil lang sa pagkukurakot ginagawa ng kalokohan. Alam nyo, lumalabas lahat ng kalokohan. At naniniwala po ako na walang idudulot na mabuti yan sa eleksyon natin sa Mayo kung mananatiling puro kalokohan yung ginagawa nila. Lalabas at lalabas yan. May epekto yan sa May 2025 elections. At yan po yung makakapagpatunay na totoo po lahat ng sinasabi ko.